Hello mga ka-Epok, gawan lang natin ng video itong ah, upgrade na ginawa natin kay Epok. So naglagay tayo ng voltmeter dito. Ito ay waterproof based dun sa specification ng item. Pwede siya sa lithium, pwede siya sa light PO4, pwede siya sa lead acid na battery. So dito makikita natin yung actual voltage and yung percentage. Meron nga pala itong pre-settings for 12 volts, 24, 48, 60 volts, 72, and 84 volts. Siyempre, dahil 72 volts itong Epok natin, sinet natin siya sa lead acid na 72 volts. Ngayon, base dun sa may specifications niya, pag 72.0 volts, ang percentage na reading na lang niya is somewhere 50 to 53%. While pag fully charged siya, between 80 to 81 volts, nasa 100% siya. Please take note na yung charger natin ng Epok ay 88 volts ang cut-off. Yung 88 volts, once na dinivide nyo sa 6, dahil 6 ang battery ng Epok, lumalabas na 14.8 volts each. Tama naman yon kasi usually ang mga lead acid, ang charging voltage range niyan is up to 14.8. Ngayon, everything na mas mataas doon, makakasira na sa battery natin. Most lead acid, ang depth of discharge niya na voltage is 12.0. Anong ibig sabihin nun? Pag sinabing depth of discharge, yun na yung as much as possible, wag ka nang bababa. So, sa maraming mga pag-aaral na ginawa, sinasabi nila na 12.0 na yung pinaka-depth of discharge. So, hanggat maaari, huwag ka nang bababa doon. So, since ito'y 6, itatimes mo siya sa 6, 72.0 volts. Yung 72.0 volts dito, pag yun ang reading, lumalabas 50 to 53%. So, tama yung calibration ng voltmeter. Pagdating ng 53 or 50%, stop ka na, as much as possible, mag-charge ka na. So, 50% lang ang usable energy mo from 50 to 100. Ngayon, nung wala pa tayong voltmeter, ang hirap magtansya. Na-experience nyo na siguro, pag alis nyo ng bahay, full charge yan, kompleto, and then, pag nakalayo lang kayo ng konti, nagiging 3 na lang yung naiiwan. Or 2. Tapos dahan-dahan siyang tumataas. Well, in some point, oo, okay lang naman yun. Kasi syempre, pag nagbigay ka ng load, ng kumakain ng kuryente yung motor, natural, nagkakaroon ng voltage drop. Pero, hindi yun nangyayari pag fully charged yung battery. Kaya mapapansin nyo, di ba, pag fully charged, ang tagal niya bago bumaba eh. Yung iba siya sabi, "Oy, layo na narating ko, naka 50 kilometers na ako, hindi pa nagbabawas ng isa." Pero wag ka, pag nagbawas siya, dire-diretso. Kala mo butas yung baso, dire-diretsong ubos agad. So, mahirap mag-predict. Unlike dito, nakikita mo yung voltage niya talaga. So, kung hanggang 72.0 lang tayo, madali mong malalaman kung gaano pa karami, kung aabot pa ba. Nung wala pa tayong voltmeter, ang ginagawa natin, kaparehas ng ginagawa ng karamihan. Kumukuha tayo ng voltage dito sa may charging port. So, tayo gumagamit tayo ng magandang klaseng multimeter, Unity, na mayroong true RMS, para talagang maganda yung accurate yung makuha natin. Wala lang tayong pambili ng Fluke, mas maganda sana Fluke. Meron din tayong mga clamp meter kasi minsan electrician tayo sa ibang paraan. Saka para malaman natin kung ilan yung dumadaloy na current. May pang battery lead acid tayo na pangkuha ng state of health. Also, meron din tayong pangkuha ng internal resistance para sa mga lithium. Kasi nga pag nagbibuild ako, hanggat maaari dapat mabababa yung internal resistance at magkakaparehas bago mo i-build. So, dito tayo sa karaniwang ginagawa ng karamihan. Hanggat maaari, mas maganda yung voltmeter na
na branded para makuha nyo talaga yung accuracy niya. So meron tayong 78.04 volts. Pagdating naman dito sa may voltmeter, 77.5. So meron nawawalang 0.5. Yang nawawalang 0.5 na yan, medyo given na yan. Kasi unang-una, itong charging port na to, makapal ang wire niyan, malapit pa sa may battery. Kaya mas accurate ang pagkuha. While dito sa may voltmeter na to, manipis ang wire na dumaloy niyan, papunta dito sa may harapan, tapos mahaba pa. Natural sa mga DC yun, na nagkakaroon ng voltage drop pag medyo mahaba-haba yung linya. That's why, dapat alam mo kung ilan yung nawawala. Para pag nag-read ka rito, alam mo yung idadagdag mo. So in my case, kailangan ko magdagdag ng 0.5. So ito ay 78.0 volts. So ganun lang siya kadali. Okay. Ngayon, regarding naman sa may depth of discharge, pwede nyo yan i-search. Pag lead acid 50%, pag lithium base 20% ang depth of discharge, para ma-prolong yung buhay ng battery, yung service life. Hanggat maaari, wag tayong bababa doon. Sinasabi naman ng iba na ang Yadea, yung gumagamit ng graphene, oo, naniniwala naman tayo doon. Pero kung papansinin niyo yung mismong battery ng Yadea, nakasulat din doon, lead acid battery. So, technically, lead acid yung battery na merong konting magical ng graphene siguro. So, still, lead acid pa rin siya. Kung sinasabi ng Yadea na pwede, up to 20% ang depth of discharge, nasa sa inyo na po yun. Kasi the more na mas mataas kayo mag-charge, the more na mas mahaba yung buhay ng battery. Kasi kung nasabi man nila yun na let's say 20% ang depth of discharge ng graphene, makaka 1,000 cycle ka kung lagi kang nakasagad. Pero kung hindi ka lagi nakasagad kung mag-charge, mas mahaba pa sa 1,000 yung mabibigay ng battery. So, nasa sa inyo na yun. Kung anong gusto nyo sundin sa dalawa. Kung isipin nyo may warranty ang battery, yes, may warranty siya. Pero, naisip nyo ba kung gaano kahirap mag-claim ng warranty ng battery? Yung mga Yadea, usually Chinese ang mga may-ari niyan. At ang mga Chinese, alam naman natin na kung gaano kaano sa warranty yan. Hanggat maaari, hindi bibigay yan. Maliban na lang kung talagang nakuha nila yung expectation ng battery. Let's say, gawin natin example si NWOW. Kasi may NWOW din ako sa may kabila. EMC Golf 2 yung modelo. While ito, kay Yadea, before ko bilhin, since meron akong idea sa mga batteries, sinabi ko sa kanya, paano mag-claim ng warranty ng battery? Ang kailangan daw, yung battery terminal. Di ba dalawa yon, positive, negative. Dapat yun, walang sunog or spark. Kasi ang ibang ginagawa kasi ng ibang technician, pinag-i-spark yung positive, negative. Ang nangyayari, nagkakaroon siya ng parang mark na parang nauka. So, once na merong uka raw yon, may burn, wala na raw warranty yon. Kasi pinag-short. Second, dapat yung battery nasa 10.5 volts na lang ang voltahe at hindi na tumataas. Bakit? Sa battery kasi, meron niyang 6 na compartment. Ngayon, pag patay yung isang compartment doon, nagiging 10.5 below na lang ang reading. Ibig sabihin, patay yung isang butas. Hindi na kayang ma-recover yun. So, let's say, 6 ang battery niyan. Meron tayong pangkuha ng state of health ng battery. Kinuha natin yung state of health bawat isa. The rest,
let's say 90 to 95, tapos merong isa 70%. Pwede ba bang i-claim ang warranty nun, 70%? Hindi. Kasi hanggat di bumababa ng 10.5, hindi siya papalitan. So, hanggat maaari, kung kaya nating alagaan yung battery natin, alagaan na lang natin kaysa umasa tayo. Baka kasi lalo tayong magkaproblema. Also, nung bago pa lang sa akin tong si Epoch, mga 2 to 4 charge pa lang, tinanggal ko yung takip ng battery. Chinek ko siya. Bawat isa, during charging, kung pantay-pantay ba yung voltage niya. Kasi dapat pantay-pantay yan eh. Ngayon, ang nangyayari, pag malapit na siya ma-full, yung main negative na battery, nahihit niya yung 15.0 volts, while yung iba 14.2 pa lang. Tulad ng sabi ko sa inyo, ang charger ng Epoch ay 88 volts bago mag-cut off. So hanggat di nag-88 yung total ng voltage na yon, dire-diretso pa rin yung charging niya. So itong 15.0, tataas pa to ng tataas, while yung 14.2 sumasabay hanggang mag-total ng 88 volts, saka lang siya magka-cut off. Katagalan, pag gano'n nangyayari, itong main negative ang unang bibigay. Dahil sa abuse na nangyayari sa kanya. Sa kakaraniwan sa mga e-bike, isang battery ang bumibigay. Kasi parang yun ang sumasalo ng bigat ng charging eh. Parang gano'n ang nangyayari. Ngayon, ginawa ko sa kanya, nagkabit ako ng battery equalizer. And then, observe ulit. Kinarge ko ulit. And then, nung malapit na ma-full, kasi doon ang medyo critical point eh, pag malapit na mag-full eh, pantay-pantay siya. Kung magkaroon man ng difference, hindi siya masyadong malayo. Mga 0.05, 0.09. Ganun lang. Unlike sa wala siyang battery equalizer. Anyway, pwede nyo i-search sa YouTube yan. Maraming na battery equalizer kung paano ba siya gumagana. Lalo na yung sa atin na naka-series ang mga battery. Doon kasi talaga kailangan yan eh. So, do your own research din. So, ano pa ba ang masasabi natin regarding dito? So, nung kinabit natin to, nagawa ko na rin palang ilabas yung busina. So, yun yung busina. Kinabit ko siya sa bracket nung brake hose. And then gumamit lang ako ng female na terminal. Nagduksong lang ako ng wire. Pagdating dito, para hindi nyo putulin yung connector dito ng busina, bumili naman kayo ng male connector. Yung ipapasok doon. Dalawa. So walang splice, walang putol na nangyari. At para pag binalik niya siya sa original stock, madali lang. Walang putol na nangyari. Same thing with the voltmeter. Pag itatap nyo siya, dapat wag kayong mag-splice as much as possible. Kasi iba maaarte, pag nag-splice, mawawala warranty, ganyan-ganyan. Ito, pag gusto ko talaga siyang ipa-warranty, kung gusto ko lang habulin, pwede ko naman tanggalin yan. Hindi naman matitrace yan na kinabit ko. And also, kaya ako, ito kasi, nasa 1 year na ito, ng March. Ang tinatakbo niya pa lang is around 5,000 pa lang. Although trusted naman ng Yadea and wala naman akong problema rito. Let's say masira yung battery. Yung battery, hindi ko nahahabulin din niya ng warranty niyan eh. Kasi bala ko talaga mag-lithium. Yung controller, if ever na masira yung controller, hindi ko na rin balak habulin yun eh. Kasi kung magpapalit man ako, mag-upgrade na lang ako ng mas taas. Baka mamaya yung price nung bago nung Yadea and yung price nung Far Driver or ng JJNP, baka mas mura pa yun. Yung controller, I don't know kung 5 years ang warranty nito or whatever. Pero just in case na bumigay siya, hindi ko habulin ng warranty. Mas gusto kong palitan na lang siya ng mas mataas. Yung same thing with the motor. Kung ang motor niya ay 3,000 ang peak, why not palitan ng 5,000?
mag-upgrade. Depende na lang kasi yan sa user eh. Now, kung more on warranty kayo, medyo nasa-sacrifice yung parang freedom kung anong gusto nyo gawin sa motor. Pero kung ano, yun talaga habol nyo, eh, nasa sa inyo yan. Kumbaga, kanya-kanyang ano tayo. Meron nga iba eh, mga 4x4 na pang off-road, halos lahat papalitan eh. Wala silang pakialam sa warranty. As long na masunod yung gusto nila, yung free will nila, mag-enjoy sila sa ginagawa nila. Same thing sa Epoch natin. So, ganun lang. So, what else? Yun lang po muna siguro. At wala na rin ako maisip na iba regarding dito. Ingat na lang po tayo sa ating pagmamaneho.